in my personal opinion, I do believe this movie is going to save the current state of Philippine cinema simply because they're talking about virginity, relationships, marriage, and of course, Cheating. cheating, and of course, the leading lady of the hour is Barbie Fortesa. This is Alwan Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex Brosas. and you are watching The Kitty Show, the Saturday edition. Of course, ang pag-uusapan namin ang pelikulang ano, Mare? Saving Cherry. Palabas ito kailan? September 2. At ang pinakapangunahing bidang babae ay si... Barbie Fortesa. Ang mga bidang lalaki ay sina... JC Alcantara. At Khalil Ramos. At ang mga chuwari-wari-wap niyang girl sa movie ay sina... Mika Salamanca. Mikey Quintos. AC Bonifacio. And that girl called Sasa. So, doon muna tayo. Ano ang makasabi mo nung nakita mo yung buong trailer ng pelikula na ito na ang director ay si Ivan Andrew Payawal? What can you say? It's very promising. Yes. Parang misadventures yung nangyari sa Yes. sa barkada. Oo. Na ang interesting part is how will they get out of the mess they got embroiled at. Yes. 'Di ba? Oo. Yun yung parang that's a premise of the The biggest the premise of film. the movie. And also, ang isa pa sa parang strongest arcs ng movie is the fact that Sherry, the character of Barbie Fortesa, is getting married to the character of Khalil Ramos at nagkataon, virgin pa siya. Ano siya? No touch since birth. And there was this really, really funny scene na tinuturo sa kanya ng kanyang mga barkada kung ano ang mga dapat niya maging expressions, ano ang kanyang mga dapat tunog, ano ang kanyang mga dapat iarte. Pag dumating na yung panahong, i-give up niya na ang kanyang sariling cherry. Ay, Diba? parang the movie is more of you. Pero hindi ka virgin. Hindi ba? ko. At gusto ko yung mga drama ni Barbie Fortesa na wildest virgin ang branding niya sa pelikulang ito. Oo, parang it's appealing to those who were enmeshed in that character, Oo. who were in that situation Oo. or in that scenario na, hey, this movie is for you. This is about me. Oo. This is about us. Ang gustong-gusto ko pa daw is that how Regal gambled on Barbie Fortesa. Oo. Diba? To give her a lead role. Na talagang, diba, on the top of the heads of Keith, of Roselle, sa kanya talaga yung role. And ironically, the network that Barbie belongs to, merong ding film outfit. Yes. Pero, di ba, hindi binibigyan ng break. Hindi ba ka-level lang naman sila ni Fiang Smith na meron ding Ay, kasama na siya sa sa Fiang Film Smith, Fest. sa film fest niya ni Vice Ganda at saka ni Vic Soto Good for her. Mm-mm. But we're not, happy lang ako because Barbie Fortesa talaga is one of the better actresses of her generation. Ang wala lang talaga sa kanya, box office appeal. Actually, Di ba? I will say this Barbie is the best actress that GMA7 has ever produced. Yes. Ang nakakapagtaka, Di ba? meron kayong ganyang kahusay na artista, walang mass appeal. Mm-mm. Di ba? Walang, siguro naman, I would like to believe may fans siya kasi may mga followers naman sa IG, may followers siguro sa Facebook. Pero yung audience na manonood sa kanya sa sinihan. Kasi nakailang pelikula na naman siya eh. Kasi hindi naman marunong kasi ang GMA7 mag-push. Diba? Yun ang kulang. Diba yung last movie niya Yun was ang with yung David Licauco na sinuting pa sa Korea. Oo. Na- Hindi kasi sila Na isa na ata sa pinakamalaking flop sa buong kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Diba? Yun kasi yung problema sa GMA. Mhm. They don't know how to push artists. Mhm. Parang inahayaan na lang. Parang Mm. diba, if you're not the flavor of the month, sorry ka, ganon. And I think, Sorry but that's how I see GMA7. and nakutuwa ako na Roselle, the mother and son tandem of Roselle and Keith,
is believing in her potential, is believing in what she can do and deliver. At even si Ivan Payawal, di ba? Oo. Nung unang narinig niya yung Barbie, naloka siya dun sa unang Barbie. Akala niya yun. Oo. Di ba? Na-inintriga ni Oo, di ba? nung komedyanteng mukhang ano. Oo. Tapos nung laman niya, Fortesa pala, go. Go agad si Ivan. At kitang-kita mo sa trailer talagang, this is a very different Barbie. Ako, I also look forward to how Khalil Ramos, for all his boyish charm and innocence, a cheater. Diba? Nahuli ka balbo niya sa trailer, si Khalil, na doing it with somebody else. Parang on the night of their wedding, kita ko sa trailer, pagkakatanda ko, tama ba ako? Kasi bigla niyang minura, di ba? Na naka-wedding outfit pa siya. So, gusto kong makita kung... Actually, parang tailor-made sa kanya yung character ni Cherry kay Barbie. Kay Barbie. Parang sabi nga niya, di ba, role of a lifetime ito sa kanya. Oo. And it is, di ba? Talagang makikita mo na kita mo talaga nagbibigay niya yung 100% niya, puso. More than 100%. Oo, kitang-kita mo talaga na tinodo niya talaga ang pagbibigay at pagbibigay. Sabi niya nga, di ba, she always comes from the character's truth. If I remember the conversation during the press con, di ba? Kung ano yung emotional truth ni Cherry, yun na binibigay niya. And of course, nandun na aming baby boy, JC Alcantara. Ay, na hindi ko alam. Parang kakaribalin pa si my God. Na hindi ko alam kung ano ang role talaga sa pelikula, kung siya ba talaga ang... Sinabi naman niya na tawag dito, hindi pa siya sigurado dun sa role niya. Di ba? Pero kasi but he emphasizes na it's the first time that he's doing it. Kasi di ba, may eksena sa trailer na parang tinulak siya sa kama. Di ba? So hindi ako sure kung yung character ba ni JC ang magtatagumpay na pitasin at sungkitin ang Cherry ni Cherry. Diyos ko. Di ba? Parang mas gusto kong ikaw ang pitasin. Hindi naman. Naku, mangang school of acting tayo? Diyos ko, ikaw pa? Wag na ba? Parang ang pure naman ni JC for me. Everybody's purer than you. Hello, ikaw pa ba? There's just really this man-boy vibe about JC Alcantara with his puppy dog eyes. JC is that type that you will introduce to mama. Introduce to your mama. Oo. Diba? Parang ang bait-bait. Diba? Parang walang evil side, walang mean side, walang mean bone. And since we're talking about virginity, sige ba virgin pa si JC? It depends on what kind of virginity that you're asking about. A sexual virginity sa babae. Sa tingin mo nakapag-sexual congress na siya? With a girl? Oh, bakit? Bakit? Malay ko ba? Hindi naman kami close. Paano ko mangalaman kung meron na siyang karanasan? Sa tingin mo? Wale? Meron na ba yun? Khalil Ramos. Lalong hindi na. Diyos ko naman. Diba? Ilang years na ba? Huwag na natin tanungin kung virgin pa yung mga babae kasi baka mamaya mabash tayo. Sabi natin bakit natin niladalirot ang pagkababae ng mga babae. Pero, importante ba nowadays, isang babae na bago siya ikasal, ay virgin siya? Opinion mo? There are old school people. Diba? Gusto nila silang mauna, diba? Gusto nila from the very start and from the very end sila. Yun yung old people. Ikaw, opinion mo, dapat ba virgin ang babae pag kinasal? Dapat yung level of love should surpass whatever past the girl has. Ganon lang yon. Yun na sa'yo. Ganon din sa lalaki. Dapat yung love ng girl should surpass whatever the past of the guy is. Diba? Parang ganon. So, kasi when you're in a relationship, will you ask for it? Would you ask kung virgin pa siya? Oo. Diba? Diba parang, that is
politically incorrect. Ah. Alam mo, sabihin mo, hoy! Virgin ka pa ba? Ah. Diba? That is politically incorrect. Oh. So, parang widow lang yan. Mhm. You don't play by the rule. Parang kapaan, Oo. pakiramdaman. Diba? Parang sensing lang yan. Okay. Na parang you sense na, parang hindi na. Okay. As my final question to end this segment, dapat ba na ang lalaki ay virgin bago ikasal? Not necessarily. Okay. Because, pag virgin pa ang lalaki, nang ikasal siya, that gives him that gives him the image that he's torpe in the past. Okay. That gives him also the contrary, that he is a loyal guy. Oh. It works both ways, di ba? Pag virgin ka, ang tingin sa'yo, ang torpe naman ito, ni hindi naka-score, ni hindi naka-ano sa... Pero at the same time, pag virgin ka, ay loyal, ay faithful, ay, di ba? Once in a lifetime na ano, na mangyayari yung ganon, di ba? Okay. At bago natin talaga tapusin ang segment ito talaga ang question of natural Aray ko, importance. parang kinakabahan. Teka muna. Mag-prepare ako. Teka muna ka na kumahok ng baso. At what age ka na-touch for the very first time? Sorry, I'm a late bloomer. I have to admit. Kasi, conservative yung family ko. So at what age? College? Oh. Oo, college na ako eh. Sorry Okay. Pero, ako na rin magtatanong sa'yo. Oh. Pero I know, parang I already know the answer. At what age ka, Na-touch for the very Oo. first time? Gusto, parang elementary lang yata. My lips are sealed kasi baka mamaya, di ba, ma-incriminate a cake. And on that note, this is Alvin Ignacio, the diva that you love, together with Miss Kumaring Ultra Baldita. Hi, this is Alex Brosas. You are joining us at the TT Show, Toriya na Talakayan Showbiz Edition.